Ito po muli ang ating pagbati sa Paskong nagdaan. Ngayon naman ay bagong taon. Ang 2025, lumang taon na po ngayon. Ang darating po ngayon ay ang 2026. Pero tayo pong lahat namumulat ang ating mga mata sa makamandag ng buhay ng tao. Hindi po natin akalain na ang lahat na ito iparamdam sa atin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo man po ay nagkakamali, tayo po napupunta rin sa kaayusan. Kaya lang may kaprasong pagdurusa. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa ngayon, sa year 2026, sana po tayo maging maayos. Kung sino po ang may kasalanan, siya dapat managot. Kaya lang po, ang aking masasabi sa tao, lahat po ng tao ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya ang habiling ko po sa mga justice ngayon, ito po ang mensahe sa mga justice. Ako mga anak ay nananawagan sa inyong husgado, tinamuan ng buhay. Pero sikapin niyong mabuti at linaw na linaw, sapat na matuwid. Dahil pag kayo'y nagkamali, wala na tayong magagawa. Kung halimbawa nahatulan na ng kamatayan, iyahon man ninyo na walang kasalanan, wala ng paghahabol. Kaya ang maiksing salita po dito sa mensahe sa ngayon, year 2025, dadating ang 2026, ayusin ng mga hahatol ang mga dapat gawin, lalo-lalo na sa naganap sa pangkasalukuyan, na sa hinaba-haba ng panahon, ngayon lang nagkabistuhan, ngayon lang nagkaganito, ngayon lang nagkaburgaran, ngayon lang nagkaintindihan. Ngayon lang nakita ang tunay na kamalian at maraming natabunan, pero ngayon, maliwanag pa sa patak ng ulan na kinakailangan lamang, lalo-lalo sa panunungkulan. Yun lamang karapatan ninyo ang inyong kuhanin kasi hindi nyo naman kayang gastusin, hindi nyo naman kayang ubusin kapag ang isang kita ng tao nilagay sa maayos habang buhay, walang problema. Kaya uulitin ko po ang mensahe na year 2026. Habulin, ayusin ang mga sa paghatol, hustisya, husgado na hahatol sa mahal na bansang Pilipinas sa naganap. Sa kadahilanan, napakahirap po magdusa ng walang kasalanan. Kaya ito po ang tagubilin sa lugar ng St. Joseph Chapel, Mother Paring, sa Bulacan. Sa kadahilanan, sa husgado, nakataya ang bandera ng magandang liwanag ng mundo. Kaya lang, ayusin. Hindi naman ito makukuha sa mabilisan. Lalo kung may narinig kayo na konting paliwanag. Sana na may intindihin ninyo kung ano nararapat at kung ano usisaing mabuti. Ito po ang bigay ng Diyos sa aking kinaroroonan at bumabati po ako ng maligayang bagong taon sa darating at tumuntong po tayo sa hanapin natin ang tunay na katotohanan ng ating hiram na buhay. Dahil tayo po lahat bukas makalawa. Tayo po iisa lamang ating kapupuntahan. Tayo po singaw lang dito. Singaw lang tayo dito sa lupa. Anda-anda na ang buhay. Kaya kung ako man po narinig nyo sa hinaba-haba ng aking mga salita, paalala sa mga tao na kinakailangan po na ang lahat ng bagay aayusin natin. Huwag po tayong pabigla-bigla. Hindi po baling konti lang ang salita. Basta kapag konti ang salita, marami ang tama, pinag-aaralan. At atin pong ayusin na kung ano ang dapat nating balikan. Ang ibig sabihin, yung ating mga dapat na pagbayaran
o halimbawa po sa yung hindi inyo huwag niyong pag-interesan. Mga kapatid kong minamahal, ako po naririto na nautusan lamang para magsalita sa inyo. Pero tunay pong linya at tinanguan ko tungkol po sa panggagamot. Alam niyo naman na ako hindi basta naupo lamang dito na ganito lang ang aking pong mga binabanggit. Suriin niyo at may magandang kahinatnan. Huwag niyo pong pag-interesan ang hindi niyo pag-aari. Ang kukunanin niyo lamang po. Iwanan niyo hindi inyo, kuhanin niyo ang inyo. At huwag kayong masyadong mabiligan sa masyadong sigabo ng tawag ng pinansyal, tawag ng material na bagay. Dahil ang ating pong buhay nakataya lang na sa sandali mariligwak tayo. Kaya lalong-lalo na sa aking pong pamananawagan sa mga nakaupo, sa mga trabaho, sa mga opisina, sana'y ayusin ninyo ang inyong mga tagasunod. Weather lamang po yun. Wala na po akong masasabi, kundi maligayang darating na bagong taon sa atin. Ngunit isisiwang ko rin po ang aking panggagamot na ako po hindi nagsasawa na magpaliwanag. Babalikan ko po ang mga tao tungkol po dito, lalo po ngayon. Usong-uso po ang ubo. Kinakailangan po na ang inyong meron po akong nalaman ngayon na pagka halimbawa mo po hanggang alas 12 hindi kayo makatulog at ubong-ubo kayo. Bumili po kayo 50 pesos na gaas. Dikdikan nyo po ng luya at punasan nyo po yung tapat ng pulmo ninyo. At uminom po kayo ng damong Maria at saka po yung kalamansi at alugbate at saka nyo po sabayan ng Solmox. Kapag ika nga mga 10 araw nang kayo inuubo, ang gawin nyo po magpa-check up na kayo para matumbok ninyo kung kasi dadapo na dyan ang pulmonary. Mahirap po ang magkaroon ng tubig sa baga o ano pa mang bagay na makapipinsala. Iba po yung nakalunok kayo ng gamot at naintindihan ninyo kung ano ang dapat tultulan sa inyong karamdaman. Pero ang tangi ko pong masasabi sa inyo na inuulit ko, kung sino man po ang may minamanas at namamaga ang paa, na sumasakit ang balakang, na bumibigat ang tiyan, at bukod sa roon ang hihina, naririto lamang po ang aking nalalaman, lalo-lalo na sa labatiba at langis. Kinakailangan po na ang ating tiyan nalilinis. Pag po ito meron ng bakterya sa loob ng tiyan, sasakit yan. Pero pag yan po nilinis, sigurado, mabahong dumi lamang ang naiipon, mga uric acid. Kaya po, ang pagbati ko sa inyo sa agaran at kung sakali man na ako'y hindi nagpipresenta sa inyo, naririto lamang po ang St. Joseph na ang mother pa rin po, hindi nagsasawang magpaliwanag sa mga bagay-bagay. Intindihin nyo lamang po sana kahit maiksi ang aking sinabi. Intindihin lang po naman sana ninyo ang aking paalala sa inyo. Huwag po kayong maging adilentado, huwag po kayong maging mayabang, bago po kayong magsalita, 10 beses yung isipin po. Kaya mayroon po kayong matututuhan sa akin. At saka po, kung hindi nyo kayang bilhin, magdasal kayo at itipagtiisin nyo. Huwag kayong mag-interest, huwag kayong pumisip ng masama. Dahil kapag ito nakukuha sa sikap at tiyaga, pero talagang kinakailangan kumita tayo ng pera, bilisan po natin, lalo na po yung mga nagsisipag-aral ng new generation. Huwag kayong mangarap, pero itipagsikapan nyo, ipaglaban nyo ang inyong tindig. Weather lang po ito at lakas, paninindigan at tunay na lakas ng loob. Ngayon, ang akin po ngayong hihahandog sa inyo ganito. Ito po, sa ngalan ng Ama, na Anak, na Liwanag, na Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, kami po ngayon ay naririto na, lalo na po ako, nag-Facebook ako. Idinadamay ko na po ang tunay na kasaysayan sa kapaligiran. Sana po'y lagi kaming maging karapat-dapat sa inyo. Lagi niyo po kaming pagbubuksan ng pintuan. Ituturo mo po sa amin ang dapat namin gawin.
Lilinga-linga po kami, hindi namin alam kung ano ang mali at tama. Kaya kayo po ay naririyan na amin tinatawagan. Kami po, kung nagkakamali, idiretso niyo po kami ng daan. Ang nais namin po ay ang daan na patungo sa inyo. Alam po namin mahigsi ang aming buhay at pagkatapos nasa kaiidara na aanihin, magwawakas na ang buhay. Kaya Inang Birhen, ikaw po ay naririyan. Mahirap po paniwalaan ang nagaganap ko ang tao ay isang paladasalin at isinasangguni sa iyo ang lahat ng bagay. Kapag po sumunod sa iyo ay isang tao, walang gutom, walang problema, walang uhaw. Kaya po sa araw at oras na ito, ako po ay nananalangin sa buong sandaigdigan na ituro mo po sa amin ang lahat ng aming gagawin. At sana po, kung may dilubyo mong magaganap, tulungan mo po kami sa aming kinaroroonan. Kami po ay naririto na laging humihingi ng awa at tulong sa inyo. Total po kami ay nilalang mo at nilikha mo. Kayo po ang higit na kapangyarihan. Kayo po ang magtuturo sa amin ng mga bagay-bagay. Kaya ako po si Mother Paring na talagang lalawigan ng Bulacan, humihingi ng patawad, liwanag, kami pagbigyan, pagbuksan, tulungan sa problema, lalo-lalo na po dito sa flood control na mga naganap sa tao. At ganoon din naman po sa humahawak ng mahal na bansa na mga nangangasiwa na may mga katungkulan. Nawa po maging maayos, masinop, ituro sa kanila ang tunay at karapat-dapat. Hindi po nakukuha sa bilisan ang paghatol. Liwanagin ang tunay na daan kung ano karapat-dapat. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Lalo-lalo na po sa nagmamahal kay Mother Paring at ako naman po ay naririto na sumisilip, tumitingin sa inyo at hindi ko po kayo malilimot sa buhay kong hiram na kaya ako naririto. Ako'y ginagabayan ng Diyos at kayo din naman tinitingnan niyo ako at ako na may nagmamahal at gumaganti din po ako. Ang puso ko po hinahandog ko sa inyong lahat. Panginoon, ikaw na po ang bahala kung sakali man po na may mga tao na sobra, hawakan mo po ito. Dahil ngayon ko po napagtanto na kung sakali man sa mga paghatol, meron pong mga tao na hindi po nila maabot. Hindi po kaya nilang abutin ang mali at tama. Kaya po ako'y nananawagan sa mga husgado na sana po hindi po pare-pareho ang vitamin ng utak ng tao. Tama nga po at may linya sinusunod. Kaya isa pong pangumanhin sa year 2025, tulungan mo po ang mga tao na hindi po kayang abutin, kayang liriin, sikapin, sinupin ang mga letra. Marami po silang hindi nalalaman. Kaya mga minamahal ko may katungkulan, Diyos na po ang ating tanungin sa ating mga ginampanan, sa mga swerte niyong inabot. Kaya ito po ang mensahe ng year 2025 sa year 2026. Sana po subaybayan ang mga taong mahihina ang kaisipan. Lalo-lalo na po yung kulang sa vitamin. Kumbaga po sa halaman kulang sa dunong. Salat saya sa dunong sa pag-iisip. Kaya mahal na Panginoon, sa araw at oras na ito, ako po ay naupo. Wala pong katapusang salamat sa inyo, Panginoon, sa biyayang pinatikim mo sa amin lahat, kagaya ng kaagpang ko. Tulungan mo po kami lahat. O sige po, maraming salamat sa inyo. Bumabati ako ng maligayang bagong taon. Lalo-lalo na po sa aking naging mga kakilala na nakararating dito. Ang biyaya po ng Diyos ay sumaatin at huwag tayong pababayaan. Hawakan tayo sa karamdaman, problema hanggang dulo at katapusan ng buhay. Salamat po. Bye-bye.